What a great thing na marinig na merong nangaral kasi. Sabi niya, all of the things na na-achieve ng tao dine sa mundong ibabaw na ito will all come to nothing. Nag-gets niyo yun? Lahat ng na-achieve ng mga tao, tagumpay, kasikatan, lahat ng yan maglalahot, mawawala. Kailan mag-uumpisa ang pagkawala ng lahat ng ito? Sa timeline ng aking pag-aaral, magsisimula na pong maglaho yan sa rapture. Okay. Dahil sa rapture, dinagit na tayo ng Panginoong Hesukristo, nasa Kanya na tayo. Alam niyo po bang pag na-rapture na tayo, hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay nila Jesus. We will always be together. Ayaw ko kumanta, baka mamaya copyright. Yun ako, sakit sa ulo ng mga vlogger yan. Believe me. Okay. So, yun. Saan na ba tayo? Ayun. Magkakasama-sama tayo nila Jesus. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Totoo po yan. We will always be together forever. O ngayon, bakit nasabi ko kanina, it will all come to nothing, yung pinaghirapan ng mga tao, magagara mga bahay, kasikatan, katanyagan, lahat ng yan maglalaho na pa nag-rapture na. Mangyayari kasi ang ganito. Mararapture na tayo lahat mga believers. Ngayon yung mga maiiwan dito, malamang maraming famous na tao na maiiwan. Kasi karamihan ng mga naiwan na yan, mga famous ngayon ng mga yan. Kasi walang panahon sa Diyos Ayaw nila ng mga bagay tungkol kay Jesus Doon sila sa kanilang gawa, doon sa ginagawa nilang makabundong mga bagay na gawain Di ba? Doon sila nakatutok, no? So ayan ang kanilang focus. So maiiwan talaga yan dahil wala silang panahon sa Diyos. Okay? Ibig sabihin, mga unbeliever sila na ayaw nilang makinig sa gospel of grace. Ayaw nila talaga anything about the Lord, anything about Jesus. They don't want to open the Bible either. Dahil for them, it's foolishness. Sa kanila, doon sila sa mga ginagawa nila itong kasalukuyang mundo. Itong kasalukuyang mundo, church age po to. While there is yet time, kung narinig mo ito, napanood mo ito, tanggapin mo na si Jesus bilang Lord and Savior mo. Payo ko lang. Kasi, pag nag-rapture na po, maski gano'n sila kasikat ngayon, yung kasikatan nila matatanggal niyan. Kasi isang tao lang ang magiging tanyag pagkatapos ng rapture. Dito sa mundo, may lalabas na isang tao na magiging pinakatanyag. Yan ang Antichrist. Hindi papayag ang Antichrist na may ibang sikat. Siya lang. Tatandaan niyo po yan, ha? Pinakamasamang taong mabubuhay sa balat ng lupa ever since the beginning of time. Lalabas pagkatapos ng rapture. And praise God, praise Jesus, hindi na po natin aabutan yun dahil nadagit na po tayo. Ganyan tayo ka-espesyal sa Panginoon. Dinagit na tayo para hindi natin danasin ng tribulation. Natatawa ako sa mga Kristiyano nagsasabing, daranas daw tayo ng tribulation. What in the world is that doctrine? Where did you get that doctrine? That OMG. Aralin natin ang Biblia with its proper context. At promise, matatanggal kayo sa ganyang kalituhan o doktrina. Okay? Lahat ng pinaghirapan ng tao, maaalis yan Kasi ang magko-control po that time sa tribulation, Antichrist. So, tuloy-tuloy na po yan. Pagka pinatigil niya na yung mga sacrifices, itatanyag niya na yung kanyang sarili, ifo-force niya na yung mga tao na magpatatak ng 666, yung ayaw, papahanap niya yan. Maniwala kayo sa akin, ipapahanap niya yan. At yung mga mahuhuli, ipro-profess nila yung faith nila kay Jesus, pupugutan sila, mapupunta sila ng langit. Pero yung mga ayaw magpapugot dahil takot sa pugot ulo, tatanggapin po yung mark of the beast. Oh my God. Wala na pong pag-asa yun. Pag tinanggap na nila yung mark of the beast, wala na silang pag-asang maligtas. Tandaan niyo po yan. Impyerno na po sila. Forever and ever. Hinihintay na nila yung gihina. Destined for gihina na po ang mga taong magpapatatak ng 666 during the tribulation. Kayo, hihintayin niya pa po ba ang tribulation bago niya tanggapin ang Panginoong Hesus? Ang daling maligtas ngayon, church age tayo. Convenient, just receive Jesus and you will be saved. Tandaan niyo, sabi yan ni Paul at ni Silas dun sa jailer. So may kaligtasan po kay Jesus. So receive Him now na. Thank you.